Magandang hapon Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng ating panahon. Lumabas na sa Philippine Area of Responsibility yung binantayan kahapon na LPA, pero may nabuo ulit kaninang umaga at ito ay huling namataan sa layong 200 kilometers timog kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Pero ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na maging ganap itong bagyo. Gayunman, apektado pa rin ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kaugnay niyan, mararanasan pa rin ang maulap na kalangitan, pero may katamtaman na lamang ang pagbugso ng pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Zambales, gayon din sa Mindoro, Palawan at Bataan, hanggang sa Western Visayas. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning sa western seaboard ng Southern Luzon, gayon din ang partikular sa baybaying dagat ng Occidental Mindoro at Palawan dahil posibleng maranasan pa rin ang rough to very rough sea condition. Kaya inaalerto ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alon sa karagatan. Balitang pangkalusugan sa aming pagbabalik. Isang call to action ang ipinanawagan para sa mga gustong ma-infect ng Zika virus para sa pagsusuri ng bakuna laban sa nakamamatay na sakit. Kamakailan lamang ay inaanunsyo ang paghahanap ng mga volunteers na gustong ma-impeksyon dahil sa Zika. Hindi ito pangkaraniwan pero layo nitong makagawa ng mga vaccines para rito. Sa ulat, ang mga US researchers ay nakapagsagawa na ng safety testing sa 2 promising candidates at susundan pa ito ng experimental shots sa mga susunod na araw. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Juliet Karangyan. Magandang hapon.